Engkanto na. Maraming salamat, ha? Mag-iingat kayo pag-uwi. Maraming salamat po. Sige po. Ay, sa batay. Ayos na, ayos na. Ay. Napakasarap sa pakiramdam yung mayroong kang natutulungan. Kaya lang, gustuhin ko mang isiping ipagpatuloy ang aking paggagamot para namang hindi na kaya ng aking pangangatawan. Napapanahon na siguro para ipasa ko sa iyo ito, Gani. Alam ko kung gaano kahalaga sa pamilya natin ang panggagamot. Kilalakihan ko na to eh. Kaya alam ko rin kung gaano kalaking responsibilidad ang kapalit nito. Pero tay, natatakot ako. May obligasyon pa ako sa asawa ko, tay. Tsaka kay Melay, masyado pa siyang bata. Tay, patawarin niyo ako. Pero sa iba niyo na lang ipaasa yung karunungan niyo sa panggagamot. Rinig na rinig ko yun, ah. Ano po, tay? Oo, hawaan ka ng Diyos. Kayo naman. Bakit hindi nyo na ako kapisan dito, hindi nyo na rin ako kaabot sa mga usapan nyo. Tay, kung ayaw ni Gani na siya magpatuloy ng paggagamot ng pamilya natin, eh di sa akin mo na ipamana. Total, anak mo rin naman ako eh. Pumayag na nga ako na itong lupa't bahay papunta kay Gani. Tsaka kaya ko rin naman magtaboy ng mga masasamang espiritu. Mayet, anak, hindi ko naman minamaliit ang iyong kakayahan. Kaya lang, mula sa simula, sa kanununuan natin, sa lalaki ipinagkakaloob ang kapangyarihan ng paggagamot. Mapalad tayo dahil ang lahi natin ang nabiyayaan ng ganitong kaalaman at hindi dapat maputol ang pagtulong natin sa ibang tao. Ngayon, kung talagang ayaw mo, Gani, sa aking apo na si Benji ko na lamang ipamamana ang aking paggagamot. Tay! Tay! Sandali! Diyan naman ako hindi papayag, Tay! May apo ka rin sa akin, no? Si Botong! Siguro iniisip niyo na baka hadlang sa kanya yung pagiging masakitin niya nung bata pa siya. Pero malay niyo! Yung anting-anting niyo, yun ang maging lunas para maging malakas siya. Nako, lalaban talaga ako. Makikipagkompetensya kami, Tay. Para dyan sa medalyon niyo. Tia Mayet, Lolo hindi na ho namin kailangan pa magkompetisyon ni Botong. Para magkapatid na rin ho yung turingan namin eh. Ayos lang ho sa akin kung kay Botong ipapasa yung mga medalyon, pati na rin ho yung panggagamot. Hindi, apo. Para maging patas ako sa inyo, magbibigay ako ng isang pagsubok para sa aking mga apo. At kung sino man ang makakalakpas dito, siya ang kadapat-dapat na maging tagapagmana ko. Idadaan nga ni Lolo Doro sa ilang mga pagsubok ang kanyang mga apong sina Botong at Benji. Ang unang pagsubok ay ang paligsahan sa liksi ng pangangatawan. At dahil mas malusog at malakas si Benji sa kanyang pinsang si Botong, mangunguna dito si Benji. Botong, bilisan mo! Akyat! Sa ikalawang pagsubok, talas naman ng pakiramdam ang kanyang susubukin. Kapwa nakapiring ang mga mata ni Botong at Benji, paramihan sila nang mahuhula ang iba't ibang uri ng dahon at ugat ng halaman. At kung para sa aling karamdaman sila naaangkop. Sa pagkakataong ito, makakaungus naman si Botong kay Benji. Bayabas! Dahil nagpantay sa mga naunang pagsubok sina Benji at Botong, mas maigting pa ang ikatlo at huli nilang pagsubok na hamon naman sa talim ng kanilang pag-iisip.
Isang hunyango sa gubat ang kanilang kailangang mahanap. Ngunit dahil sa galing magtago at makibagay sa kulay at anyo ng kanyang paligid, ang hunyango, hindi magiging madali para kina Benji at Botong ang huling pagsubok na ito. Hanggang sa maunang makatagpo ng hunyango si Benji. Pauwi na sana si Benji nang makita niyang hirap na hirap pa rin sa paghahanap ng hunyango si Botong. Mananaig kay Benji ang awa at pagmamahal sa pinsan. Kaya magpapaubaya na lamang sa kanya si Benji. Dahil sa pagkakaalam nila'y si Botong ang nakapag-uwi ng mailap na hunyango, siya ang tinanghal na tagapagmana ng panggagamot ni Lolo Doro. Dahil sa ikaw ang nagwagi sa paligsahan, sa iyo ko pinagkakaloob ang kapangyarihan ng panggagamot. Ingatan mo sanang mabuti yan.